Sister Season, Veritas 846 Kapanan, 55 years of Catholic Broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, alas 2 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, 11 ng Mayo taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Aabot sa 101,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tulong mula sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa Zamboanga City. Nagkakahalaga ng 580 million pesos ang cash assistance at iba pang tulong para sa mga benepisyaryo ay sinagawang 2 araw na Servicio Fair. Ang kay Speaker Martin Romualdez, isa sa pangunahing tagapagtaguyod ng Servicio Caravana. Ito na ika-16 na serye na pamamahagi ng tulong ng Administrasyong Marcos na layuning ilapit sa mamayan ng serbisyo ng gobyerno kung saan matatagpuan ang 417 government services mula sa 47 ahensya, gayon din ang payout ng cash assistance. Ang programa ay nilunsad sa Zamboanga City Coliseum kung saan naging kinatawan ni Pangulong Marcos Jr. Si Speaker Romualdez na siyang nagsilbing keynote speaker. Ang BPSF sa Zamboanga City ay diniluhan ng 85 kongresista, ang pinakamarking bilang ng mga kinatawan ng Kamara na dumalo sa isang Servicio Fair event. Ang Zamboanga City rin ay kalamang lalawigan sa Mindanao na dinayo ng Servicio Fair kasunod ng Bukidnon, Agusan del Norte, Sultan Kudarat at Davao de Oro. Nakatakdaring magtungo ang BPSF sa Tawi-Tawi at Davao del Norte. Sa mga susunod na linggo, ang kabuang 7 lugar sa lalawigan ng Mindanao na bibisitahin ng Servicio Caravan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 3 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondoc tuwing Sabado mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, magandang hapon. Mabiyayang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po, magkakasama-sama po muli tayo upang pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay. Kaya mga kapanalig, mga brothers, mga sister, halina po kayo, samahan niyo po ako. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal. Purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sabi mo nga Lord, huwag kaming matakot. Ikaw ay aming kasama. Huwag kaming titigil sa paggawa ng mabuti. Kaya Lord, sa mga oras na ito, patnubayan mo ang lahat na nood nakikinig. Pagpalain mo ang bawat isa. Ano man ang aming mga daladala sa buhay, ang lahat ng yan pag-agaanin mo. Ano man aming sakit ay iyong gagamutin. Ano man aming mga problema, lulutasin mo. Dahil kayo ang aming
tagapagligtas. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa mga oras na to, Lord, nananalig ako. Sa mga oras na to, ang lahat nanood, nakikinig, ang lahat naririto, Panginoon, iyong pagpapalain. Ano man ang kanilang sakit, gagamutin mo, iingatan mo at ililigtas, pagpapalain. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Kaparan sa unang-una, ngayon magpakailan magpasawalang gansya. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mabiyayang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po mga brothers and sisters sa lahat po nanonood, nakikinig sa ating Facebook live stream DCRV. Mabiyayang mapagpalang hapon po. At sa ating Facebook page, ang Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Maligayang panonood po sa inyong lahat. At sa ating lahat, nanonood sa Signal Cable Channel 313 at sa ating Sky Cable, maligayang panonood po sa inyong lahat. Ngayon po, meron po tayong muling ipiplay na isang awitin na kung saan madadama natin ang tunay na kapayapaan kung ating pagninilayan ang awitin na ito na You Are My Hiding Place. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, sa ating mga napakinggan na awitin na You Are My Hiding Place, sa ating buhay, ano yung lugar na kung saan tayo nakakadama ng ng seguridad o ng tunay na kapayapaan? At dito, mga kapanalig, pasensya na po. Ulitin ko lang po mga kapanalig, mga brothers and sisters, sa ating mga napakinggan na awitin na You Are My Hiding Place. Ano po yung lugar na kung saan makadadama ka ng yung seguridad sa buhay mo, yung naramdaman mo na safe ka. At kung ating pakikinggan ng awitin na ito, maririnig natin na tanging na kay Jesus ang ating tunay na kapayapaan sa buhay. Kung ating makikita, babasahin, You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you.
Sa tuwing tayo mayroon takot, sa tuwing tayo nangihina, sana alam natin kung saan po tayo tatakbo, kung saan tayo lalapit. At itong awitin na ito, makikita natin na kaya siya lumakas, kaya siya nagkaroon ng lakas, ay dahil kay Jesucristo. Let the weak say, I am strong in the strength of my Lord. Amen? So ito pala yung tunay na magbibigay sa atin ng lakas. Kasi marami sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, nalito at lupaypay. Hindi alam kung saan pupunta. Pero huwag nating kalilimutan na may Diyos na nagmamahal sa atin. Na may Diyos na nag-alay ng buhay para sa atin. Para hindi tayo mapahamak. Amen? Kaya nga, ito ay it reminds us na kung hindi ka pupunta at babalik sa Diyos, wala kang kaligtasan, wala kang kapayapaan, wala kang seguridad. Dahil ang tanging daan patungo sa tamang landas ng buhay at kapayapaan, kaligtasan ay ang daan ng Panginoong Hesukristo. Ito yung lugar na kung saan madadama mo ang kagalakan, ang kapayapaan na tanging kay Jesus lamang natin matatagpuan. Kaya nga awitin na ito po yung talagang, yung favorite ko rin po na kanta na You are my hiding place. Every time na ikaw nalulungkot, nalulumbay, o maraming umuusig sa'yo, meron tayong patutunguhan, meron tayong tatakbuhan, meron tayong lalapitan, at kahit kailan, hinding-hindi kanya hihindian. Dahil ang Panginoong Jesucristo, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya nga basahin ko lang po sa atin. Sabi nga dito, ang Diyos, ang ating kanlungan, ang ating takbuhan at tagapagtanggol sa ating buhay. Sa lahat na nalulungkot, nalulumbay o natatakot, tingnan mo si Jesus, mapapawi ang lahat ng lungkot at lumbay. At ikaw ay magkakaroon ng lakas at kagalakan sa puso mo. Kasi pinapawi niya lahat ng ating takot, pinapalitan niya ng kagalakan. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos nang galing. Amen? So, ibig sabihin, in English, sabi ko, the Spirit of God has made me. The breath of the Almighty God gives me life. Amen? Kay Job, chapter 33, verse 4. So, ibig sabihin, wala kang dapat na ipangamba, ikatakot, kasi may Diyos na magbibigay sa iyo ng lakas. Kasi dahil Espiritu ng Diyos ang gumawa sa atin. At ang buhay natin, ang buhay na taglay ko, ang buhay natin, ikaw, ako, na taglay natin, ay sa Diyos nang galing. Amen? Kaya nga, ligtas ako sa iyong piling, lakas ko sa iyo nang galing. Amen? Sa lahat na nalulungkot, nalumbay sa mga oras na ito, o'y naguguluhan sa buhay, o lito at lupaypay. Mga kapanalig, mga brothers and sisters, meron tayong pag-asa. Kung sa Diyos tayo lalapit, kung sa Diyos ka magtitiwala, kung sa Diyos ka aasa, ang kahinaan na yan, papalitan ng Diyos ng kalakasan. Yung takot na yan, papalitan ng Diyos ng tapang na harapin ang lahat. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. You are my hiding place. Sana yung ating hiding place, yung tunay na magliligtas sa atin, yung tunay na nakukupkup sa atin, sa panahon na tayo ay hinang-hina, sa panahon na tayo walang-wala. Sana ang ating pinupuntahan at tinatakbuhan ay ang Panginoong Diyos na nakahanda tayong bigyan ng panibagong buhay, bigyan ng bagong pag-asa, pag-asa na kung saan magpupuno sa ating buhay ng kapayapaan, kagalakan na tanging sa Diyos lang natin matatagpuan. Amen? Kaya nga basahin ko lang po mga kapanalig. Sabi nga sa atin, ikaw at ako'y iisa sa harap ng Diyos
natin. Parohong sa putik tayo nang galing. Amen? Hindi nais nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Hindi nais ng Diyos na sila ay mamatay, kaya sila iniligtas niya mula sa hukay. Pinadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot, ang tao ay maituwid. Ang taong may sakit ay walang panlasa. Masarap man ang pagkain, wala pa ring gana. Nauubos ang kanyang laman, natitira't butot balat na lamang at parang handang-handa ng pumunta sa daigdig ng mga patay. Diba? Na kahit na ikaw ay nasa iyo na ang lahat, pero pag dumating sa ating buhay, yung ikaw ay papanaw na. Ito yung sinasabi ng Diyos na hindi nais ng Diyos na sila'y mamatay. Kaya sila iniligtas niya mula sa hukay. Kaya iniligtas niya ang tao mula sa hukay. Kaya nga, sa kabila ng lahat, hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos, pagkahari, pagkos nagkatawang tao siya, upang tayo ay mabigyan niya ng bagong buhay at makapasok tayo sa kanyang kaharian sa langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, minsan, talaga namang normal lang dumarating sa taong iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot, ang tao ay maituwid. Diba? Kaya mga minsan ang sakit, minsan blessing. Kasi bakit? Kung dahil sa sakit na yan, marirealize mo na tayo'y tao lamang. At tayo ay may tuldok ang buhay, may hangganan. Sa isang saglit, ang lahat mawawala. At anong sabi ng Diyos? Ang taong may sakit ay walang panlasa. Masarap man ang pagkain, wala ring gana. So, ibig sabihin, kahit ano palang naabot mo sa buhay, o kahit anong meron ka, o ano man yung na-achieve mo, kung wala kang Diyos, wala sa puso mo ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, lahat ng pagkain walang sarap, wala ka ring gana. Amen? Ano ibig sabihin nito? Kasi sinabi na ng Diyos sa atin, kung walang Diyos, walang kaligayahan ang sinuman. Kaya nga sabi, ang Diyos ay tayo, sinasaklolohan tayo ng Diyos. Sa taong sa taong may takot sa Diyos at tapat sa Diyos, naglilingkod sa Kanya. Ano sabi? Siya ay gagaling, muling sisigla, tataglayin muli ang lakas noong kabataan niya. Amen? Kaya nga, sasabihin niya sa madla, sa Diyos ako nagkasala, walang matuwid na nagawa, subalit pinatawad niya, hindi niya itinulot na ako'y mamatay. Magpahanggang ngayon, ako'y nabubuhay. Hindi lang minsan na ito'y ginawa ng Diyos na iligtas ang tao sa kanyang pagkakalugmok at ang buhay nito'y punuin ng lugod. Amen? So, hindi lang minsan na iniligtas ng Diyos ang tao sa pagkakalugmok. Kung ikaw sa Diyos lalapit, kung ikaw sa Diyos mananalig at makikinig at susunod. Amen? So bago po ang lahat, magkakaroon muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ngayong linggo, May 12, ay pagdiriwang ng Simbahang Katolika ng Feast of Ascension, ang pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. 40 araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay, nangyari ang pag-akyat sa langit ng Panginoon sa Mount Olives, malapit sa Bethany, at sinabi niya sa mga disipulo, Ako ngay nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig. Ngayon aalis na sa daigdig at babalik na sa Ama. Kinapapalooban ng 3 mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus. Kabilang na ang paglisan niya sa lupa, ang pag-akyat sa langit, at pagluklok sa kanya sa kanan ng Ama. Jesus, oh my Jesus. Ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Keeps a faith. Make us holy in your glory. Reach us to heaven's gates. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen? Sa ating lahat, muli ipagpatuloy po natin ang ating paninilay ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay. So, sa ating mga paninilay kanina, na tanging na kay Jesus ang matatagpuan ang kaligtasan.
Kaya nga napakalaga sa tao ang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya gano'n na lamang ang pagsusumikap ng mga alagad ni Jesus, ng mga propeta ng Diyos, at tayo po na mga laiko, na preacher ng Diyos, upang na isigaw, ipahayag, ipangaral kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano kahalaga ang paglapit kay Jesus. Makikita natin ito sa ilang halimbawa ni San Pablo. Makikita natin na sa buong linggo na ito, ang pinakatema ng ating mga pagbasa ay tungkol sa pangangaral, paghahayo, pangangaral ng salita ng Diyos, na mabuting balita ng Diyos. At isa dito si San Pablo. Dito kay San Pablo sa Gawa 17, makikita natin na si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang iyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod, pagmamasid sa mga sambahan niyo, nakakita ko na isang dambanang may nakasulat na ganito: sa Diyos na hindi nakikilala ang inyong sinasamba. Amen? So, ito ay sinabi sa atin ng Diyos, yung katotohanan na napansin ni Pablo na yung mga taga-Atenas dito sa unang pagbasa, anong ginagawa nila? Buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. At hindi lang yun. At meron siya nakita na isang dambana nakasulat na ganito: sa Diyos na hindi nakikilala ang inyong sinasamba. So, ibig sabihin, saan ba natin binubuhos ang ating oras, ang ating lakas, maging ang ating treasure? Saan natin binubuhos? Sa Diyos na ating nakikilala o sa Diyos na hindi natin nakikilala? Kasi alalahanin po natin yung ating mga ebanghelyo. Kung ating pagninilayan, di ba sinabi sa atin ng Diyos na konting panahon na lamang? Basahin ko lang po. Bigyan natin ng buod yung ating mga pagbasa ng buong linggo. Sabi niya sa atin, di ba? Ano kayang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi niyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Amen? Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigid kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. So, sa ating lahat, magka-connect po ito. Yung buhos na buhos ka, yung oras mo, sa panahon mo, pero hindi mo pala alam, isang saglit lang pala yan, mawawala rin pala ang lahat. Di ibig sabihin ng Diyos, sinayang mo lang yung lakas mo na binuhos mo sa bagay na yan. Di sana ibinuhos mo yung lakas mo, oras mo, kayamanan mo sa Diyos na nakikilala, sa Diyos na tunay na magliligtas sa'yo sa kamatayan, sa Diyos na tunay na mag-iingat sa'yo at magliligtas sa'yo sa kapahamakan. Ibig sabihin sa ating mga pagbasa ngayong linggo na ito, huwag nating ibuhos ang ating oras, panahon sa mga bagay na walang halaga, sa mga bagay na anong sabi nga ng Diyos, na lahat ay mawawala, mauubos. Di ba sinabi nga niya sa ating lahat, sabi niya, di ba, sa mga mayaman na magsitangis kayo dahil ang kayamanan na inyong ipinundar ay kakainin din ng tanga at kalawang. Di ba sinabi ni Lord, ano sabi niya sa atin? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa kung saan may magnanakaw at may naninirang tanga at kalawang. Higit sa lahat, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang naninirang tanga at kalawang. So, ibig sabihin, kung ikaw ay matalino at ginagabayan ng banal na Espiritu Santo, malalaman mo na wala palang kabuluhan. Kung uubusin mo ang oras mo, panahon mo, ang kayamanan mo sa mga bagay sa lupa at yung mga winalang halaga mo na kabutihan, yan pala yung magbibigay sa iyo ng panghabang buhay na kaligtasan sa langit. Amen? Ano ibig sabihin dito ng Diyos? Bigyan natin ng diin. Ano ba yung mga bagay
Ano ba sinasabi dito ni Lord na napapansin kong buhos na buhos ang iyong kalooban sa reliyon? Di ba ang tao minsan buhos na buhos ang kanilang kalooban sa pagpapayaman, puro pera na sa isip. Pero sabi nga, sa isang saglit, mawawala din yan pag nagtao nagkasakit, mauubos ang pera mo sa pagpapagamot. Sa isang saglit, yung binubuhos mo na lakas, oras mo sa trabaho, after ilang years, iba na ang may pumalit na sa'yo. Yung lupa na pinag-aagawan nyo, na pinag-aawayan nyo sa isang saglit, ikaw na nakalagay na. I mean, sa isang saglit, mawawala din. Iiwanan mo rin ang lahat. Ano ibig sabihin ng Diyos? Huwag mo sayangin ang oras panahon na hindi mo nakita ang pinakamahalaga. Ano po yun? Yung ating relasyon, yung ating ugnayan, yung ating pag-ibig sa Diyos na binabaliwala ng mga hangal na tao, ng mga mukhang pera. Dahil sa pera, ang tao, ano nangyayari? Nanghihinayan sila magbigay, tumulong sa kanilang magulang, sa kanilang kapatid, o mag-isa pa, o kahit, di ba, may iba, minsan tutulong pero may nakaharap na camera. Minsan, sa buhay natin, tingnan natin ano ba yung isang saglit, ano ba yung konting panahon at yung panghabang buhay. Sana hingin natin ang gabay ng Espiritu Santo upang malaman natin kung ano ba yung magbibigay sa atin ng tunay na panghabang buhay na kayamanan. At ano po yung kayamanan na ito? Yung ating pananampalataya sa Diyos. Yung ating pag-ibig sa Diyos, yung ating takot at galang sa Diyos na nawawala dahil sa pera, dahil sa trabaho, dahil sa mga alalahanin sa buhay. Pero alalahanin natin, may ibig sabihin sa atin si Lord, yung buhos na buhos ang yung kalooban. Diba? Buhos na buhos ang oras mo sa trabaho, pero pagdating kay Lord, ay, hindi ako makakasama, sister, sa gawain sa Sunday Fellowship kasi busy ako eh. Hindi ako makaka-attend sa inyo kasi ganito, ganyan. Hindi ako makapagsimba kasi double pay ako. Ito yung sinasabi ni Lord na busan yung kalooban. Subalit, anong sabi nga sa Diyos na hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba? Ito yung mga Diyos-Diyosan ng tao. Yung mga bagay o hadlang o anong dahilan bakit hindi mo maibuhos ang iyong atensyon sa pag-ibig sa Diyos? Bakit di mo maibuhos ang iyong oras panahon sa paglilingkod sa Diyos, sa pagkikinig sa Diyos? Anong dahilan? Marami na ngayong mga sagabal. Number one, cellphone. Ang mga kabataan nga, hindi naman masama ang cellphone. Anong masama? Na minsan nagiging alipin ka ng cellphone. Minsan napupuwet ka sa kaka-cellphone. Minsan, buhos na buhos ang oras mo, anong content natin. Pero, what is the use of that? Dahil, para ka lang, bato-bato sa langit, tamaan mo, wag maggal, para lang tayong turumpo na pinapaikot. Pero, ano yung magiging kabutihan nito kung hindi natin naipangaral at naipakita sa mga tao yung kahalagahan ng buhay. At yun ay magkaroon tayo ng oras, panahon, at tumulong tayo para sa iuunlad ng ating kaluluwa, hindi ng ating katawan na kakainin din ng uod. Di ba, minsan buhos na buhos ang oras natin sa pagpapaputi. Pero kahit anong sabi nga ni Pari, kahit anong banat mo dyan, kukulubot pa rin yan. Sa isang saglit, sa konting panahon, sa isang sandali, kukulubot pa rin. Ibig sabihin, isang kamalian sa tao, ang hindi mo malaman at hindi mo makilala, isang kabigos, ang hindi mo malaman at makilala kung sino ang dapat mong bigyan at kung ano ang dapat nating ibuhos sa ating oras panahon. At yun, yung ating pagpunta sa gawain ng Diyos, so ating pagsisimba, yung ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga makikita mo, di ba? Sabi dito sa atin, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kung pinapahayag sa inyo. Diba? Marami nagpapahayag na ang Diyos ang dapat nating gawing number one, siya maging sentro ng ating buhay. Pero nakikinig ba ang tao? Kaya nga sabi niya, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya nangangailangan ng anuman. Kaya siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan.
So, ibig sabihin, dapat natin buksan ang ating mga mata at upang at hingin natin ang tulong at lakas ng banal na Espiritu Santo upang malaman natin at makilala natin ang Diyos na ang dapat nating sambahin, ang Panginoong Hesukristo, dahil siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Amen? Yung pera ba mabibigyan ka ng hininga, buhay yan? Hindi. Dati ang panahon, yung pinagdadamot mong pera, nanakawin din, pag-aagawan lang. Kasi iiwanan mo rin. So what is the use of that kung hindi mo nagamit sa kabutihan? O habang buhay ka pa, sabi nga ng Diyos, mawala na sa lapi sa kapatid, kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa taguan. Ibig sabihin, huwag kang matakot na mawala ang mga bagay sa mundo. Matakot ka na mawala sa iyo yung pinakamahalaga. At yun yung ugnayan, relasyon mo sa Diyos, ang yung pag-ibig. Na ang nangyari, na walang pag-ibig sa Diyos dahil naging hangal ang tao sa kayamanan. Kahangalan magtiwala sa kayamanan. Amen? Kaya sinabi ng Diyos sa awit 49, kahangalan ang magtiwala sa kayamanan. Kasi bakit? Basahin po natin, di ba? Sabi nga ni Lord, napakahangal ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaral nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala ang lumalang sa kanila. Kung nakayanan nilang pag-aralan sa sinuko, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang umaasa sa mga bagay na walang buhay ang pinakahangal sa lahat ng hangal. Amen? Bago po ang lahat, magkakaroon muna tayo ng time check. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. So, ito yung mga paalala sa atin ng Diyos na kung saan sinasabi niya ang katotohanan. Na maraming tao, inuubos ang oras lakas dahil sa galit, sa pride, sa kasakiman, sa kadamutan. Pero sabi nga ng Diyos, napakahangal ng mga tao hindi nakakilala sa Diyos. Kasi kung nakikilala natin ang Diyos, hindi mo sasayangin ang oras mo panahon sa kasakiman, sa kadamutan. Kasi yan ang ayaw ng Diyos. Ang nais niya ay pag-ibig. Ang nais niya ay pagkakawagawa. Ang nais niya ay, pagbibigay. Pagtulong. Kaya nga sinabi niya, di ba, mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamagitan ng pagtulong sa may hirap. Ang gumagawa nito, hahabang buhay, maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ano pa sinabi sa atin ng Diyos? Mas mainam ang magkawang gawa kaysa mandaya. Mas mainam ang magkawang gawa kaysa mag-impok ng ginto o kayamanan. Kasi bakit? Ang gumagawa ito, hahaba ang buhay, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sinabi ng Diyos sa atin, bakit buhos na buhos ang oras panahon nyo sa mga bagay na hindi naman kayo maliligtas sa kapahamakan, na hindi naman kayo maliligtas sa kamatayan at sa impyerno? Bakit naging madamot kayo sa pagbibigay ng oras panahon sa Diyos? Sa pagtulong sa gawain ng Diyos. Samantalang ang pag-ibig, ang paglilingkod sa Diyos at paggawa ng kabutihan, yan ang magliligtas sa atin sa kapahamakan. Yan magliligtas sa atin sa kapahamakan, sa kamatayan, at maging sa kaparusahan sa impyerno. Kaya yung sinasabi sa atin ng Diyos na konting panahon na lamang. Anong ibig sabihin ng konting panahon? Yung konting panahon na pagtitiis ng hirap, papalitan ng Diyos ng panghabang buhay na kagalakan. Yung konting panahon na kahirapan na yan, yung walang-wala kang kayamanan dahil mas nanaig sa'yo ang pagtulong, hindi ka kawawa, mas mapalad ka. Kasi mas nakita mo yung panghabang buhay. Ano yun?
yung panghabang buhay na buhay sa langit. Yung pinag-aaksaya natin ng oras at panahon ng pagdadamot, galit, pride, o kasakiman, kadamutan, ano nangyayari? Sa isang saglit, yung lahat ng pinangahawakan mo, mawawala din. Kaya para saan pa yung hindi ka marunong magpatawad? Para saan pa yung hindi mo kayang mahabag sa kapwa mo? Samantalang kaya mo namang magparaya. Dahil kung tutuusin, mas marami ka kaysa sa kanya. Kaya nga isang kahangalan sa isang tao ang malugmok dahil sa lungkot o dahil sa takot. At isang katalinuhan sa tao ang maging matatag dahil sa kanyang pananalig at paglingkod sa Diyos. At ito ang pinakita ni San Pablo at ng mga alagad ni Jesus at lalo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung hirap at sakit nila sa pangalan ng salita ng Diyos ay panghabang buhay na kaligtasan ng maraming tao. Diba? Tinasabi nga sa atin dito, bigyan natin ng konting ng mga paliwanag. Sabi nga, diba? Makikita natin na dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubarin ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit saka ipinibalanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Amen? So, inagupit si San Pablo. Ano bang ginawa niya? Nangaral siya. Nangangaral siya. Diba, narinig ko nga ito kay Father kahapon. Sabi niya, tingnan natin si San Pablo. Sa pangaral niya, maya-maya siya ay hinahagupit, binubugbog. Tapos mangangaral siya uli. Tapos ibibilanggo siya uli. Pero makikita mo kay San Pablo, hindi siya tumitigil sa pangangaral. Kahit na kung sa tao to na mababaw ang pananampalataya, titigil na to, uwian na, sabi nga ni Father. Kasi nga sinasaktan ka lang, pinahihirapan. Ito yung pinapakita sa atin ng Diyos. Na sinabi nga sa ating mga pagbasa ngayon, na sabi nga ni Lord, basahin ko lang po, huwag kang matakot. Ito lang. Sabi niya, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, huwag tayong matakot, ipagpatuloy ang pangangaral. Ano bang kinakatakutan ng tao? Ito si San Pablo, makikita mo, lahat ginawa na sa kanya. Binugbog siya. Alam mo, ibinilanggo ka na, ipinangaw pa paa mo, tinali pa paa mo, pati mga kamay. Pero anong ginawa ni San Pablo? Hindi yung naging dahilan yun para hindi siya magpuri, magpasalamat sa Diyos. Nakita natin na nung maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng imno at nakinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay, lumindol na napakalakas, ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan, pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Amen? So, ibig sabihin, ano man lakas ng tao, mawawala ng lakas kung hindi ka sa Diyos magtitiwala at aasa. Ito, tinali na sila, kinulong na sila, sinarado ng rehas, pero nung sila'y umawit, nagpuri, nagpasalamat sa Diyos, ano nangyari? Dumating ang kaligtasan ng kanilang buhay. Dumating na sila'y pinalaya ng Diyos. Hindi na ang kawal nagpalaya sa kanila, mismo na ang Diyos dahil sa kabila ng hirap na dinanas nila, natutuhan pa rin nila ang magpuri, magpasalamat sa Diyos. At doon natanggal ang mga tanikala. So ito pala yung magiging susi ng kalayaan ng tao. Para maging malaya ka magsumunod sa Diyos, malaya ka magpuri sa Diyos, malaya ka maging masaya, malaya ka magpatawad, malaya ka na magbigay. Kailangan pala tanggapin natin ang katotohanan na tayo tao lamang at dapat tayo ay magpakumbaba. At sa pagpapakumbaba na yan, makikita natin kung gaano kalaki ang Diyos, kung gaano kapangyarihan ang Diyos at kaya kanyang iligtas maging sa kamatayan man. Ito yung pinapakita sa atin mga pagbasa na anumang pagsubok sa ating buhay, ano man yan, wala kang pera, wala kang pambayad, huwag kang matakot. Kasi bakit? Dahil sa isang sandali lang, sa isang saglit lang, konting panahon lang,
lahat ng pinagmamalaki ng tao ay mawawala. Maging ang buhay natin ay lilis, ay papanaw. Kakainin din ng uod ang ating mga katawan na pinaputi natin, pinataong sa ilong. Wala rin, konting panahon lang mawawala. Yung pangmatagalan at panghabang buhay, paano kung binaliwala mo? At yun yung ating kaluluwa na napakalaga, maging malinis ang ating pamumuhay. Magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya na mag-uudyok sa atin na sumunod at magkaroon ng takot at galang sa Diyos, na maging matatag tayo na lumaban sa masama, maging matatag tayo na lumaban sa kasinungalingan ng mundo, na maging matatag tayo na lumaban sa anumang pagsubok, dahil hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. You are my hiding place. Diba, basahin ko lang po mga kapanalig dito sa atin na inihanda ko sa inyo. Sabi nga, ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay nagpapabanal umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahangalan at di niya matitiis ang anumang pangaapi o kawalang katarungan. Amen? So, ibig sabihin, sinabi sa atin ng Diyos sa Karunungan Solomon chapter 1, 4-5 na ang karunungan ay di papasok sa masamang kalooban. Totoo naman. Pag masamang kalooban ng tao, anong nasa isip niya? Nais niyang gumanti. Pero kung ang tao, mabuti ang kalooban, anong kalooban niya? Nais niyang magpatawad at dadaigin niya ng kabutihan yung gumawa sa kanya ng masama. At yun yung talino. Dahil aanin mo ang pagiganti, kaunting panahon lang sa isang yung kaaway mo, pati tayo, paano? Paano kung sinayang mo ang buhay mo? Dahil itatapon sa impyerno, dahil hindi ka marunong magtiis, dahil hindi mo pinakinggan ang sinasabi ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang tunay na nagpapakabanan, umiiwas sa manlilinlang. Iwas ka sa manlilinlang. At lalayo ka sa nagpapahayag ng kahangalan. Ano ba yung nagpapahayag ng kahangalan? Diba? Sa sanlibutan, kaya nga sinabi sa atin ni Lord na, anong sabi niya? Itong karapat-dapat na pagsamban nyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid nyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti at kalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap. So, ibig sabihin, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay huwag kang aayon sa takbo ng mundo. So, huwag mong ibubuhos ang lakas mo, oras mo, ang pera mo sa pagbili ng Diba kung sino pa yung walang-wala, hindi mo tinutulungan at yung nakakaangat, tinutulungan mo. Anong reason? So, ibig sabihin, kung sabi nga ng Diyos, ang tumutulong, ang nagpapautang, parang pagpapautang sa Diyos, ang tumutulong sa mahirap, hindi man siya makabayad, ang Diyos ang magbabayad. Bakit ito? Ibig sabihin, mayroon kang hinihintay na kapalit. Kapag tayo gumawa ng mabuti, wala tayong hinihintay na kapalit, na ang magsusukli niyan, walang iba, ay ang Panginoong Diyos, at ang susukli niyan yan, kaligtasan ng ating buhay. Kung mapapahamak ka, hindi ka mapapahamak. Kung ikaw ay kung madudulas ka, hindi ka madudulas kasi dahil natuto kang magbigay, natuto kang magpatawad, natuto kang magkawang gawa, at ang Diyos, ingatan ka. Kaya nga sa ating lahat, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman yung masama at pakaibigin ng mabuti. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa at magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palagi manalangin. Tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatid at patuloy nyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin nyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin nyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayo magyabang. Sa halip ay makisama kayo sa lahat ng mga dukha. Makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag nyong ipalagay na kayo napakarunong. Huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin niyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin niyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng payapa. Amen? Kaya nga sa ating lahat, huwag kayong magiganti, paubayan niyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. At sa halip, kung nagugutom mo yung kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong mapadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Amen? So, ibig sabihin, kung tayo matalino,
Walang puwang sa'yo ang galit, ang pride. Kaya nga lagi sinasabi sa atin ng Diyos, hingin natin ang patnubay ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang pinangako ng Ama. Amen? Ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo, nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Amen? Kaya nga, kailangan natin ng lakas, ng gabay ng Diyos, ng banal na banal na Espiritu Santo. Ito yung sinasabi sa atin ni Jesus, huwag mo na kayong aalis sa Jerusalem. Ibig sabihin, huwag mo nga hayaan na papanaw ka sa lupang ito na hindi mo taglay ang Holy Spirit. Kasi ito yung magiging lakas mo, patnubay mo sa buhay upang panlaban mo sa masama, sa kahangalan ng mundo, sa kasinungalingan ng mundo. Kaya maraming tao, ang nangyayari, sabi nga ni Lord, huwag niyong hanapin ang inyong kamatayan sa pamamagitan ng masasamang gawa. Huwag kayong pumasok sa kapahamakan na kayo rin ang may kagagawan. Ang kamatayan ay hindi gawa ng Diyos. Hindi siya nalugod sa pagkamatay na alinmang may buhay. Ngunit ang masasama ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kinaibigan nila ang kamatayan at nakipagtipan dito sapagkat iyon ang narapat nilang kasama. So, ibig sabihin, sa atin ng Panginoong Diyos, kung wala kang patnubay ng Espiritu Santo, ang tao magpapatuloy lang sa kanilang maling paniniwala. Amen? Kaya nga makikita mo si San Pablo nangangaral at pagtaos yung mangaral, binubugbog siya at pagtaos yung mangangaral siya uli. At pagtaos bibilanggo naman siya. Bakit di siya tumitigil na mangaral? Kasi yun ang utos sa atin ng Diyos. Ano sabi sa atin ng Diyos? Huwag kang matakot. Magpatuloy. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y sumasayo. Ibig sabihin, ano mang hamon ng buhay natin, huwag kang matakot ipaglaban ng Diyos sa buhay mo. Dahil kung ang Diyos ay sumasayo, sinong makakasakit sa'yo? Sinong makapagbabaksak sa'yo? Wala. Dahil ang Diyos ang tagapagtanggol mo, kanlungan mo, at sandigan sa buhay. Kaya yung mga dumadanas ng hirap, na hindi na alam paano niya, ano ng buhay niya, paano masasolve ang lahat, huwag kang matakot. Kung ang Diyos ay sumasayo, lahat yan mapagtatagumpayan mo. Huwag kang susuko. Konting panahon na lang at ibabangon ka ng Diyos. Ikaw man ay walang pambayad, ikaw man ay naghihirap, konting panahon lang. At papayto ng Diyos na kasaganaan sa buhay. Konting panahon lang, ikaw ay babangon. Huwag ka lang mawawala ng pananampalataya. Huwag ka lang susuko. Sa ating paghahayo, pangangaral ng salita ng Diyos, tulad sa ating buhay, sa aking buhay, hindi po biro ang maglingkod. Katulad ni San Pablo, nandyan yung sabi nga ni San Pablo sa kanya, di ba? Makikita natin, basahin ko lang po. Sabi dito, si San Pablo ay nangaral sa taga-Korinto. Ito inukulan ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at nagpapatotoo sa mga Hudyon na si Jesucristo, na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga hintil. Amen? So anong mangyayari sa tao kung sasalungatin nila ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos? Anong sagot ng Diyos? Kasalanan na ninyo. Kung kayo ay mapahamak, hindi ko nasagutin iyon. Totoo naman. Ibinuhos ng mga alagad ni Jesus ang kanilang panahon sa pangangaral. Pero ang ginagawa ng tao, hindi sila nakinig. Katulad sa ating panahon ngayon, marami nag-aalay ng buwas, binubuhos ang lahat para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Marami binabaliwala. At ang binabali nila ang kanilang panahon sa mga bagay na walang halaga. Sa pera, kayamanan, paano maging sikat, mapasa media man o ano.
Pero, hanggang saan ba ito makakarating? Sana madadala ito sa langit, pero hindi. Kaya sinabi ni Lord, napakangal man tao, hindi nakakilala sa Diyos. Kung napag-aaral nyo lahat, bakit di nyo nakilala ang Diyos na lumalang, ang Diyos na nagbigay sa inyo ng hininga, ang Diyos na sa inyo'y lumalang? At para maging matalino tayo, kailangan natin ng gabay ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Kasi without the help of the Holy Spirit, ang tao magiging mangmang at hangal. Diba? Hindi mo mauunawaan ano ba ang kahulugan talaga ng buhay. Akala ng tao, ang buhay ay ano, sabi nga ng iba, diba? Basahin ko lang po. Sabi niya, ikaw ay kinuha ko, sabi nga dito ng ating Panginoong Diyos. Ecclesiastico 11:20-28. Maaaring yumaman ng isang tao sa pamagitan ng pagsisikap at pagtitipid sa sarili. Ngunit sa wakas, ang mapapala niya? Sasabihin niya, maaari na ako mamahinga ngayon. Maaari na ako magpasarap sa buhay sa dami ng aking naipon. Ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan siya mabubuhay at iiwan niya sa iba ang lahat niyang pinagpaguran. Amen? Kaya nga ang gantimpala ng banal ay ang pagpapala ng Panginoon at matutupad ang kanyang mithiin sa sandaling panahon. Huwag kang labis na mabahala sa iyong mga pangangailangan o kung ano sasapitin mo sa darating na panahon at huwag mo ring akalaing nasa iyo na ang lahat o kay wala ng kasawiang maaaring mangyari sa iyo sa darating na panahon. Sa panahon ng kasaganaan, nakakalimutan ng hirap. Sa panahon ng kasawian, nakakalimutan ang tagumpay. Madali sa Panginoon na maghintay sa araw ng pagkamatay ng isang tao upang parusahan o gantimpalaan siya sa kanyang mga ginawa. Sa oras na iyon, makikilala ng lahat ang kanyang mga gawa. At ang kaginhawang tinamasa niya sa nakaraan ay mapapawi sa isang sandali ng paghihirap. Amen? Yung kaginhawaan mo, sabi nga, ang kaginhawang tinamasa niya sa nakaraan ay mapapawi sa isang sandali ng paghihirap. Ano ibig sabihin nun? Maginhawa ka sa lupa, pero sa isang iglap. Ito'y maging paghihirap, pagdurusa. Saan? Sa apoy na hindi namamatay, sa uod na hindi namamatay, sa impyerno, panghabang buhay. Kasi bakit? Hindi ka naniwala, hindi ka nakinig sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Saint Jerome, ignorance of the Scripture of God is ignorance of Christ. Amen? Kasi kung hindi natin napakinggan at inunawa at dininig ang salita ng Diyos, hindi natin lubos na makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga gano'n na lamang ang pagsusumikap ng mga alagad ni Jesus at tayo rin ng mga laiko na kahit wala kang pera, talagang itinataguyod mo ang maipangaral ng salita ng Diyos, maparadyo man. Kasi bakit? Maraming tao hindi batid ang kahalagahan ng pagiging tapat sa Diyos, ng paglilingkod sa Diyos. Pero alam nila ang kahalagahan na yumaman, alam nila ang kahalagahan ng pera. Pero pagdating sa Diyos, hindi nila alam paano siya paglingkuran at sambahin. Amen? Kaya sa ating lahat, sabi nga, kaya huwag mo sabihing mapalad sa tao bago siya mamatay, sapagkat sa kanyang pagkamatay lamang lalabas ang buong katotohanan. So, ibig sabihin, ang dapat pala natin pagandaan, yung pagharap natin sa Diyos. Huwag mong ubusin ang oras lakas mo sa pera, sa katanyagan, sa kasikatan, sa mga lupain, o sa mga bagay na walang kabuluhan, na iiwanan mo rin. Dapat pala ibuhos natin ating lakas at oras panahon sa Panginoong Diyos, sa paggawa ng mabuti. Kaya nga lagi sinasabi sa atin ng Diyos, mawala na ang lahat. Ang perang, kayamanan, sa kapatid, sa kaibigan, wag lamang amagin. At wag lamang ito mawala sa at wag lamang itong amagin at mawala sa taguan. Kasi bakit? Ano mapapalang tao? Makamtan mo man ang lahat ng bagay. Kung ang kapalit naman nito, ang buhay mo ay mawala. So, kung matalino ka, hindi mo hayaang mawalan ng halaga ang buhay dahil sa galit, dahil sa kadamutan. Minsan tao ay mawalang pera, kaya kahit magdamot, okay lang. Pero hindi nila alam. Anong sabi nga ng Diyos? Sabi niya sa atin, Karunungan ni Solomon, chapter 2. Sabi niya, iyon ang pangatwiran ng masasama, ngunit sila nagkakamali sapagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila nababatid ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Sapagkat ang tao hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi upang maging larawan niyang buhay.
Ngunit dahil sa pakanan ng dyablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa kanya. Amen? So, ibig sabihin, binubulag ang tao ng kasamaan, kaya hindi nila nabatid ang lihim ng Diyos. Nabubulag ang tao. At di nila makita ang katotohanan na ang lahat pala ng ibinubuhos mo na oras, lakas sa pagpapayaman ay hindi mo masama ang pera. Ang masama, dahil sa trabaho, dahil sa pera, hindi ka nagagawa ng mabuti. Hindi mo nasunod ang kalooban ng Diyos. Yun ang masama. Amen? Kaya nga sabi dito sa atin ng Diyos, makikita ng mga masama ang pagkamatay ng mga matuwid, ngunit hindi nila maunawaan na ito ang paraan ng pagliligtas ng Panginoon. Pagkatawanan nila ang pagkamatay ng banal, ngunit sa huli sila ang pagtatawanan ng Panginoon. Amen. Pagkamatay nila, bangkay nila ay hindi pararangalan at magisalibingan, kukutyain sila at kamumuhian ng mga patay magpakailanman. Pagdating ng araw, ang matuwid ay taas nung haharap sa mga nagpahirap sa kanya at hindi nagpahalaga sa kanyang mga pagsisikap. Pagkakita sa kanya, ang masamay magugulat sapagkat hindi nila inasahang siya ay maliligtas at sila ay manginginig sa matinding takot. Pagkisiyan nila ang kanilang ginawa at sa gitna ng pagpapahirap sa damdamin, sasabihin nila na ito ang taong dati ating pinagtatawanan, tayo pala ang hangal. Nilibak natin siya at hinamak, akala natin ay kabaliwan ang kanyang pamumuhay at nang mamatay, siya hindi natin pinarangalan. Amen? So, ibig sabihin, kaya nga tinuturo sa atin ng Diyos na, di ba, bukas ay, ang pag-akyat sa langit. Bago siya umakyat sa langit, bago tayo magtapos, anong sabi ng Diyos? Humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Amen? At ang sinumang sumampalataya ay maliligtas. At ang sinumang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang magkakaroon, at anong pangako niya? Di ba sabi niya, napakita siya sa humayo kayo, ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa ngalan ko'y magpapalaya sila mga demonyo, magsasalita ng ibang wika, sila hindi dumamput man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Amen. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus si Jesus inakyat sa langit at amen, palakpakan natin. Si Jesus ay inakyat sa langit. Kaya sa ating lahat na nood, nakikinig, nawa, huwag tayong matakot na sundin ng Diyos. Humayo tayo ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Kasi napakahalaga po niyan. Isa lamang ang katawan at isa ang espiritu. Kaya nga sabi nga, may isa lamang, at hindi lang yun, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa nakasukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ay binigyan ng kaloob sa tao. Ang iba'y ginawang apostol, iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang simbahan. Amen? Sa ikaunlad ng simbahan. Kaya sa ating lahat, anuman kaloob na binigay sa atin, ikaw ay binigyan ng pangangaral, mangaral ka. Ikaw ay binigyan ng karunungan, magturo ka. Kaya ang ating mga kapelaan, bishop, laiko, lahat yan ay pinagkalooban ng Diyos ng kaloob, ng gift na mangaral. At tayo rin na laiko. Kaya ako kumakatok sa bawat isa. Suportahan po natin ang ating healing program ng sino mang nais tumulong para sa ikaunlad ng ating pananampalataya. Tumulong tayo at magbigay. Maliit, malaki. Ito ay malaking tulong para sa mga tao na nalulumbay, sa mga taong naliligaw ng landas. At isa man ang matulungan natin, 10, marami. Naligtasan natin sila sa kamatayan. Amen? Ito ang dapat nating ibuhos ng ating oras panahon. Ang ating paggawa ng mabuti. Ang ating pagtulong, pag-ibig, pananalig, paglilingkod sa Diyos. Amen? Sa lahat na nais tumulong, maaari po kayo magbigay sa ating GCash number 0915-487-7762. At sa lahat na nais, bukas meron tayong Sunday Fellowship, 2 o'clock hanggang 5 sa Santo Domingo Church, St. Martin de Porres Hall. Amen? Every Sunday, 2 o'clock hanggang 5 ng hapon. Maaari po kayong magtanong sa amin, mag-message sa ating message. You can PM me. Tayo po'y manalangin. Awitin natin ng Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray.
Lord, ibuhos po yung banal na Espiritu Santo sa lahat na naririto, nanood, nakikinig. Patnubayan mo kami ng yung banal na Espiritu Santo. Ano man aming problema, lulutasin mo. Ano man aming sakit, gagamutin mo. Sa isang salita mo lamang, ang lahat ay gagaling. Dinadalayan ko sa lahat na nanood, nakikinig. Ingatan mo at pagpalain. Amen. At ganoon din po sila, Bishop, ang aming minamahal, si Bishop Bacani Jr., si Arsenio Manyo, Benedict Sr. Paglinawan, si Jason Carl Alvarado, si Nathaniel Gabino, si Celia Gabino, Chodolfo Gabino, si Efril Pajardo, si Angelica Pajardo, si Anita Bondok, Nanet Ramos Ocampo, si Herminia Gallardo Laico, ganun din po si Cruz Aris Antonio, si Sherry Angeles Samson, si Amanda Sagmit, Edmond Rapin, si Marta Marta, ganun din po si Paramay Dansa, si Chuk Junior Mutuk, Juliana Gatchalian, si Araceli Pasins, si John Javier, si Dante San Juan, ganun po si Javier Panginoon. Amen. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong pagsama sa panonood, pakikinig ng ating isang oras na programa ng Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.